hindi talaga siya babalik ngayon, mula ngayon mga 2 oras, susunod na talaga tayo. O di kaya bukas na lang ng umaga. Yun tol, mapagpalang gabi po sa inyo lahat. So, hintay po natin si George mga tol. Hanggang ngayon ay di pa po nakabalik. At ang usapan namin ay dito lang po ako maghihintay sa kanya. So mga ilang oras na ay di pa rin siya nakabalik at kinabahan na po ako tol. Kung ano po yung nangyari niya kasi magda 2 oras na po at sabi niya sa akin ay 1 oras lang daw babalik na yun siya agad. Pero huwag tayo mag-isip ng hindi maganda tol kasi baka nadili lang. Kasi di natin alam kung ano talagang eksakto na location na sinabi niya na malapit. Kasi minsan kasi tol, napansin ko po sa kay George na kahit malayo yung area o di kaya yung pupuntahan ay sinasabi niya na malapit lang daw. Kaya patuloy pa rin tayo sa paghihintay sa kanya. Kaya nag-update lang po ako tol, no, para may update po ako sa inyo. So sa mga grabe, inuubo na ako tol. May naghisgot siro sa ako ba mo nang nakatol akong tutulan. Siguro sa ano to kay nakatulog mo godoy sa ano tol. Nakatulog ko sa yuta ba. Siguro panuhot ni. Ingon mo god ang dati yung mga matatanda pa ba. Sabi ng mga matatanda na bawal daw humiga sa lupa kasi ang lupa mag-ano yan ang panuhot. Ano ba? Pati nga din sa siminto, baka kayo dyan ha, mga tol, humiga kayo ng siminto, bawal yan. Maganda yan higaan kay malamig. Pero kasi kung maganda tol, hindi sa lahat ng maganda na yung feeling natin na maganda kasi hindi mainit ba? Higaan. Kaya masarap. Pero ang epekto niyan tol sa ating katawan ay nakakasama po yan. Kaya ako ngayon maghapin sana ako ng unas ng saging, pero ayaw ko na maghapin kasi mo kanaas ba baka may dumaan dito sa atin. Mapansin tayo kaya sa yuta na ako naghiga. Tayong problema dito kasi madami naman, makapal naman yung dahon dito na tumabon sa atin. Nakatago tayo dito. So sana ipag-pray nyo na lang po si George tol na walang hindi maganda na nangyari sa kanya. Kasi sa isip ko talaga tol baka may nangyari ba, baka nasakpan siya, napansin siya na, pero desisyon niya yun tol ha. Kasi hindi daw siya maka survive kung pan lang yung kakainin. Kasi ang sabi niya sa akin, narinig niyo naman sa yung upload ko na sa kanila daw, nakasama nila si Mikoy, si Commander Mikoy ay kahit nga daw si Mikoy ay hindi kumakain, ang importante sila makakain ng maayos. So sabi ko, naisip ko sa sarili ko na talagang mabait na commander si Mikoy at talagang kumbaga mga tol, para sa akin lang ha, sa aking opinion, hindi ko alam kung ano po yung opinion nyo, kasi kung mabait ka talaga sa tauhan mo tol ay hindi ka talaga iwan. Kaya siguro si George ay talagang kay Commander Mikoy tol, kasi na feel ni Mikoy ni George
na talagang na-appreciate niya yung pagmamahal ni Commander Mikoy sa kanyang tauhan, lalo na kang George mga tol, no, na kasi si George tol mahiyain sa akin, pati nga pagkain ng pan, ano, kining mahiya daw siya. So tinanong ko siya ng mabuti ang problema, ang sabi niya sa akin na ano daw, sanay na daw siya sa ganun, pero di ako maniniwala kasi feel ko po na nagsisinungaling siya. Mahiyain po talaga si George. Yung ano, so in-update ko lang po kayo mga tol para may update po kayo ba. So kung hindi talaga siya babalik ngayon, mula ngayon mga 2 oras, susunod na talaga tayo, o di kaya bukas na lang ng umaga hanapin natin si George, o maghihintay pa rin tayo kasi baka babalik siya at ako ay alis na. Pero mag-ano tayo ng oras, ang mahirap naman maglakad dito sa madilim tol, bawal tayo mag-spot ba, mag flashlight, baka biglang ano, tutunawin yung kalibutan dito, wala tayo dito. Kaya mag-ano sana ako, maghaling ba, pero baka makita nila yung kalayo, nag-spot na lang ako ba, hindi naman ako makita dito kasi makapal naman yung mga nakapalibot na damo. Pero wag lang tayong kumpiyansa, kasi kung magkumpiyansa tayo, dyan tayo maano tol, sa kumpiyansa natin ba. So kahit nagsasalita ako sa inyo dyan tol, no, dami namang ipal na lamok dito, gusto pang sumama sa kamera natin. So mamaya tol ha, i-update ko na lang po kayo ulit kung si George ay nakabalik na. Pero kinabahan ako tol, iba yung tibok ng puso ko. Ang tibok ng puso ko ay ang sinisigaw ay pangalan. Ang tibok ba, kabog ng puso ko iba, at yung inisip siguro sa pagod lang siguro natin to tol, kasi ilang araw na rin tayong walang maayos na tulog at maayos na kain, pero tuloy pa rin hanggat nariyan po kayo, patuloy na nakasuporta po sa akin at siyempre sa mga kasamahan ko rin. So para po maintindihan nyo po ang takbo ng aming mga misyon, ay sana mga tol, ako po ay kumakatok sa inyong puso at isipan na sana ay silipin nyo rin po ang kanilang mga video o exploration, especially sa kay Mikoy yun, at saka kang Alpha, dahil sila po yung, o kami po yung naging sentro, at sa iba nating kasama ay wala pa po akong update kasi napakahirap po talaga maghanap ng signal, lalo na dito sa bundok. Pero minsan sa area ay may nahagip po kami ng mga signal, pero ang problema malakas yung signal pero may mga kalaban naman. Siguro naisip ko rin po tol, siguro dito sila para magpa-signal rin, pero wala naman ako nakita nga may nag-cellphone na laban, kasi ang hawak nila baril man. Pero update ko kayo mamaya tol, yung medyo mahayag na talaga ba, maliwanag na yung kalibutan, kasi kung gabi baka may mapansin tayo dito na dumaan, mapansin dito na may maliwanag yung puting tiil, pati gabi may uwak pa. Yan to lang, isipin nyo mabuti, kahit gabi pa may uwak na. Yun, talagang malakas yung gabay ni Commander Bagtik. At ang balita ko kay Anatol, kay Kilaw, yung mga nakaraang ano pa, si Kilaw ay nasa ibang bansa. At yun na nga, yung kahapon sa ano natin, may mga bagong barel
na pinadala si Kilaw at pagkain. So, yun po yung aalamin natin tol kung sakaling man, kung maaari, may kalaban, bigwasan natin, tanungin natin bago natin paslangin. So, kasi yun po yung pinakamabisang paraan tol para ano talaga natin ba, malaman natin yung mga sekreto ng mga bandido. Bakit umalis siguro natakot na yun si Kilaw sa akin o nagpapalakas yun o di kaya nagpapalakas ng pwersa. Kasi sa lahat ng commander tol, ang sabi ni Commander Mikoy, sa lahat-lahat, kung may mga bago man, mga dati, mga commander na nagbagong buhay, kung hindi man sila nagsasabi ng totoo tol, hindi man sila nagsasabi ng totoo, si Commander Mikoy, isiniwalat niya po sa amin lahat ang katotohanan na si Commander Kilaw ang pinakamayaman. Akalain niyo tol ha, sa isang araw, gagasto yan ng isang 10 million. Yun po yung narinig ko ka Commander Bagtik. At isa pa, sinundan din yun ni Commander Mikoy. At hindi natin yan magagawa tol kung hindi tayo mayaman. Kaya naisip ko talaga yung ibang commander na nag-surrender, nagbad ba, hindi nagsasabi ng totoo. Ramdam ko naman yung pagka-sincere ni Commander Mikoy sa amin. At mismo wala kaming kamera, nag-usap po kami ng masinsinan nung mga nakaraang araw. Talagang pinuntirya po namin talaga tol. Kumbaga tinusok talaga namin yung point talaga kung paano siya nagsimula at saan siya nagsimula. So nagsasalita siya tol, biglang tumulo yung luha niya sa mata niya. Pero siyempre ako, ramdam ko rin po yun tol. Kasi parang isang kaibigan ba. Siyempre napamahal niya rin siya sa amin. Bago po kami naghihiwalay-hiwalay. Kasi pinapangako ko po talaga sa kanya tol na hindi ako uuwi, na hindi ko po naiabot yung sulat na binigay niya sa akin. Hanggang ngayon nandito po yung sulat at dala-dala pa rin natin pati yung bag kahit natutulog tayo, bit-bit natin yan. Kasi yung misyon natin maiabot yung sulat para sa kanyang pamilya. So update ko kayo mamaya tol ha. Tingtiil hayag naman di ay. Siguro sa kakapoy na siguro nakuha na kong duha na to ka oras mag ayun na ito. Tingtiil. Baka nadagdamgo lang ako dito ba. Hayag na pala to. Kala ko dalawang oras ba ako dito. Natulog kasi ako tol ba. Ganito lang yung tulog ko. So, huwag kayong mag-alala tol. Kasi ano talaga. Hintay talaga ako dito kay yung nasa isip ko talaga. Si George, si Mikoy. Si ano pa, nasa isipan ko talaga, hindi ko mawala sa sarili. Ano ko ba? Sa utak ko. Baka ano na yung nahitabo doon sa kanila. Ano nangyari ba? Di man dahil duha na ka-oras ako nagpaabot talaga. Okay, hayag naman. Good morning na pala dito tol sa Pilipinas. Ayun. Umaga na pala niya. Hanggang ngayon di pa nakaabot si George. Tigil. Mamaya tol, update ko kayo na lang. Magbigyan na ako, mag-ano na ako ng panatandaan dito sa location at maghanap tayo ng pagkain para makalakad tayo kasi yung tiyan ko tol ay naglilikramo na. Kumukulog na kahit walang dagom. Nagdaguok na ba? Harap sanang mga pero wala tayong kaldero dito, wala tayong tubig. So i-update ko kayo mamaya tol ha. Baka darating na yun ngayon, baka hindi lumakad yun ng gabi. Kasi baka mapansin, baka madami yung dala.
Baka yung dala niya kasi sabi niya sa akin hindi daw siya magsilbi kung hindi pagkain na kanin yung kakainin niya at saka mga kamote. So siyempre tiwala ako sa kanya na hindi daw siya mapansin. Baka isang sakong bigas yung dala niya kaya natagalan, o isang karton na dilata na tinapa. Kaya hintay-hintay tayo tol. So update ko kayo tol ha mamaya pag ano talaga maliwalas na talaga yung kalibutan, yung ano talaga bahayag na talaga, wala nang natira pa na ngit-ngit sa paligid. So update ko kayo at samahan niyo pa rin ako mamaya. So tara.